Kamusta ka, iho? Gusto mo ba itong candy? Takot na takot ang bata sa bruha. Nang marinig ang sigaw, napatakbo ang ina. At nang makita siya ng bruha, ginaya niya ang anyo nito gamit ang mahika. "Sino ka? Lumayo ka sa anak ko!" "Kalokohan, anak ko ang batang ito." Tumingin ang bata sa kanyang ina, tapos ay sa babae. Dahil madungis ang kanyang ina, sa bruha siya lumapit. Ngayon ay malalaman natin kung sino sa inyo ang tunay na ina. Ang lalapitan ng bata ay ang tunay na ina. Pagyakap niya sa anak niya, tinawag siya nito ng "Mama." "Kita niyo? Nakilala niya ang amoy ko." Nang makita ito ng bruha, agad niyang pinaghiwalay ang mag-ina at kinuha ang bata. Teka lang, yakapin mo rin siya. Niyakap siya ng bruha pero ayaw sumama ng bata sa kanya. Naging mapilit ang bruha kaya umiyak ang bata. Mama! Ay, natakot siya. Halika na, yayakapin kita sa bahay. Ngunit pinipigilan siya ng mahiwagang pader ng mga diwata. Nagalit ang bruha kaya bumalik siya sa kanyang tunay na anyo. Akin ang bata! Inangat ng mahika ng mga diwata ang bata sa hangin at nilagay sa bisig ng kanyang ina. At agad nilang ikinulong ang bruha. At masayang bumalik ang mag-ina sa kanilang nayon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay laging magtatagumpay laban sa kasamaan. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Dankov. "Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Dankov." Ngunit nang hatakin ni Dankov ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. "Hay naku! Lumabas ka na nga!" Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, "Salamin, salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat?" Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. "Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin." Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ng makalipas ang ilang araw habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. "Sino po sila?" Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad. Kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasya tuloy siya na huwag nang magtanong ng direksyon. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka.
Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam aking prinsesa, magningning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man? Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Nakalimutan ng mga bata ang pagod at tumakbo sila papunta sa bahay. Titikman na sana nila ang bahay nang may narinig silang boses mula sa loob. Oh, sino ang tumitikim sa aking bahay? Pagtingin nila, naroon ang isang matandang ginang sa pintuan. Nang sabihin ng mga bata ang tungkol sa nangyari, naawa ang matanda at pinapasok niya sila. Paglingon nila, naroon sa harap ng mga bata ang isang bruha. Ang matandang ginang ay isa palang mangkukulam na nang-aakit ng mga bata gamit ang bahay na cake at candy. Tumakbo ang mga bata. Ngunit nakapinid ang pinto. Hinila ng bruha sa buhok si Hansel. At ikinulong siya sa isang hawla. Pagkatapos ay kinaladkad niya si Gretel sa kusina. Masyadong payat ang iyong kapatid. Magluto ka ng pagkain at ipakain mo sa kanya. Pag mataba na siya, gagawin ko siyang masarap na hapunan. Pero huwag kang mangangahas na kumain. Lahat ng pagkain ay para sa kanya lang. Walang magawa, sinunod ni Gretel ang utos sa kanya. Mabuti na lang at matalino si Hansel. Naisip niyang linlangin ang mangkukulam. Tuwing gabi, habang natutulog ang bruha, naguhukay siya sa lupa sa loob ng hawla. Sa umaga ay tinitingnan ng bruha si Hansel kung tumaba ba siya o hindi. Ngunit hindi kinakain ni Hansel ang niluluto ng kapatid niya. Sa halip ay ibinabaon niya ito sa butas na hinuhukay niya. Mataba o payat, wala na akong pakialam. Ngayon, gagawin kitang empanada. Bumaling siya kay Gretel. Tingnan mo yung nakasalang sa oven na tinapay kung luto na. Kahit na natatakot, si Gretel ay matalino rin tulad ng kapatid niya. Alam niyang itutulak siya ng bruha papasok sa oven. Mali po ako hindi ko makita yung tinapay. Reklamo ni Gretel. Hinawi siya ng bruha at siya na ang sumilip sa loob. Tinipon ni Gretel ang lahat ng kanyang lakas at itinulak niya ang matandang bruha papasok sa oven at isinara ito. Lumagablab ang apoy mula sa oven at kumalat sa buong bahay. Tumingin ang mga bata sa paligid at napagtanto nila kung nasaan sila. Hindi ko gusto ang pagkanta ng prinsesang ito. Nakakasawa! Ang nakasimangot na bruha ay nagpa siyang gumawa ng masamang sumpa sa prinsesa. Alakazam! Palakazam! Sa paglanta ng mga rosas, ay tumahimik nawa ang prinsesa. Sa sandaling iyon, ang buhok ng prinsesa ay nagkulay itim, sing-itim ng uling. Anong nangyari sa buhok ko? Naging kulay itim. At lahat ng tao sa bansa ay nakatulog ng mahimbing. Ngunit sa halip na managinip ng maganda, binangungot sila.
May mga bata pa ngang nagising na umiiyak. Mapangiti nawa ng mga rosas ang kanilang buhok. Tweet, tweet, tweet. Mapangiti nawa ng mga rosas ang iyong buhok. Tweet, 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 tweet. Rosas, mapangiti ang buhok ko? Sa payo ng ibon, pinuno ng prinsesa ng tubig ang paliguan niya. Nilagyan niya ito ng mga talulot ng pulang rosas hanggang sa namula ang tubig. Nilublob ng prinsesa ang kanyang buhok sa tubig na ito. At sa sandaling iyon, bumalik sa kulay pula ang buhok niya. Napangiti ng rosas ang buhok ko. Totoo nga ang sinabi ng munting ibon. Nang mapagtanto ng mangkukulam na ang sumpa niya sa prinsesa ay nasira, nagalit siya at sinumpa niya ito ulit. Alakazam! Palakazam! Sa paglanta ng mga rosas ay tumahimik nawa ang prinsesa. Pagkatapos ay sinumpa niyang lahat ang mga rosas sa bansa at umalis na. Binasa niya ang mga hibla ng buhok sa naipong luha sa lupa. At sa isang iglap, naging kumikinang na pulang rosas ito. Dinala ng gwapong lalaki ang rosas sa prinsesa. Ang malungkot na prinsesa na nakatayo sa tabi ng paliguan niyang puno ng tubig ay biglang nagalak nang makita niya ang gwapong lalaki na dumating. Ikaw! Naaalala kita! Oo, ako nga. Magkababata tayo. Para sa iyo ang bulaklak na ito. Tanggapin mo sana, aking Prinsesa Rosa. Tuwang-tuwa ang prinsesa nang makita niya ang pulang rosas na handog ng kababata niya. Agad-agad na hinagis niya ang rosas sa tubig at nilublob ang buhok niya dito. At sa wakas, nasirang muli ang sumpa ng bruha. Ang buhok na sing-itim ng uling ay naging pula uli. Nang malaman ng bruha na ang sumpa niya ay nasira sa kapangyarihan ng pag-ibig, napagtanto niya na hindi siya magwawagi. Kaya lumipad na lang siya patungo sa lupain na malayong malayo. Kung ang iyong anak ay may gininto ang buhok, kukunin ko siya. Pagkaraan ng ilang araw, ipinanganak ng kanyang asawa ang isang magandang sanggol na babae na may malagintong, dilaw na buhok. Pinangalanan nila itong Rapunzel. Parang alam na ni Camila na palagi niyang sinusuklayan ang ginintoang buhok nito na lumalago sa bawat araw. Hindi kailanman pinagupitan ng buhok ni Camila si Rapunzel dahil kumukuha siya ng mahahabang hibla ng buhok. Niluluto niya ito sa mahiwagang kaldero upang maging ginto. Sa aking mahika, ang kanyang mahabang gininto ang buhok ay magiging totoong ginto. Dinala ni Camila si Rapunzel sa kagubatan. Gumamit siya ng mahika upang magtayo ng isang malaki at mataas na tore kung saan magiging ligtas ang buhok ni Rapunzel. Walang hagdan ang tore sa loob o sa labas. Mayroon lamang itong isang maliit na silid na may isang bintana. Mag-isa lamang dito si Rapunzel sa loob ng 18 taon. Ang prinsipe ng bansa na si Rob na may kaparehong kaarawan ng kay Rapunzel ay nangabayo patungo sa gubat. Sa kagubatan, narinig ng prinsipe ang pag-awit ng dalaga at magiliw siyang nakinig. Nilibot ng prinsipe ang paligid ng tore, ngunit wala siyang makitang pinto o hagdan. Maya-maya ay dumating si Camila, kaya't nagtago ang prinsipe sa likod ng mga halaman.
dahil alam niya na isa itong masamang mangkukulam. Rapunzel? Rapunzel? Ibaba mo na ang iyong ginintuang buhok. Niladlad ni Rapunzel ang kanyang mahabang tinirintas na buhok upang makaakyat si Camilla. Sa sumunod na araw, bumalik ang prinsipe sa tore. Pagdating ay sinubukan niyang gayahin ang boses ng bruha at sumigaw siya mula sa ibaba ng tore. Rapunzel! Rapunzel! Ibaba mo ang iyong ginintuang buhok! Nanibago si Rapunzel sa boses na narinig. Mabilis na inakyat ni Prinsipe Rob ang buhok dahil nais na niyang makilala ang may-ari ng magandang tinig. Hirap naman umakyat sa buhok. Miss Rapunzel, gusto ba ba sa tore kasama ko? Upang maamoy mo ang mga bulaklak, makapamasyal at makakita ng magagandang hayop. Maraming taon na ring ninais ni Rapunzel na tuklasin ang buhay sa labas. Kaya agad niyang tinanggap ang alok ng prinsipe. Mayroon akong ideya na makakatulong sa ating dalawa. Siguro ay natanaw na niya ako, kaya nilabas na niya ang kaniyang buhok. Kaya nagsimula ng umakyat si Camilla hanggang sa tuktok ng tore ni Rapunzel. Ang laking gulat niya. Wala na doon si Rapunzel. Putol na ang buhok at nakatakas na siya sa tore. Ang ginto ko! Wala na ang ginto ko! Bakit? Rapunzel! Bobby! Umalis ka dito! Baka matapon itong gayuman ng kalungkutan na para sa mga tao. Woof! Bobby! Tama na sabi! Samantala, aksidenteng nalagyan ni Witch Fury ng sobra-sobrang asukal ang kaldero at hindi niya ito napapansin. Naway ang pagtawa ay maging pagluha, ang saya maging pighati, ang pangarap maging bangungot. Sa sandaling iyon, napatid si Bobby sa paa ng bruha. Siya rin ay napatid sa kanyang walis sa may mesa at muntik nang matumba. Tumapon ng konting gayuma at tumulo sa aso. Hindi maunawaan ni Bobby ang nangyayari. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Tapos ay naging isang higanting candy. Bobby! Huwag kang umalis! Aayusin ko to! Hintay! Tumigil ka! Teka! Sa pagtalbog-talbog ng candy, lumabas ito sa bintana. Tapos ay nahulog sa pool. At syempre, natunaw ito agad. Nalungkot si Witch Fury habang nakatingin sa nalulusaw na candy. Nagpaplano si Witch Fury na parusahan ng mga taong ginagawa siyang katatawanan. Sa taong iyon, sa Halloween, magpapanggap siya, suot ang malaking maskara na kalabasa. Sa ganitong paraan, hindi siya makikilala ng sinuman. Parurusahan ko kayong lahat! Ginagawa niyo akong katatawanan! Kinuha niya ang bote ng gayuma at lumabas sa kanyang mansyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinubukan niyang kumatok sa bawat pintuan. Walang sinumang nakakilala kay Witch Fury. Trick o treat? Treat! Nang makarinig ang bruha ng salitang candy, winisikan niya ang lalaki ng gayuma at naging higanting candy ito. Ngayon, gawin niyo akong katatawanan. Pagkatapos ay nagpunta ang bruha sa katabing bahay. Isang bata naman ang nagbukas ng pinto. Trick o treat? Treat! Hayan, eto na. Treat! At naging candy rin ng bata. Samantala, si Millie na nagpapakain ng mga hayop sa kalye ay nagulat sa nakikitang nagtatalbog ang malalaking candy sa paligid. Hoy! Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa sa mga tao? Tigil! Hoy! Nang makita ng mangkukulam ang paparating na dalaga,
tumakbo siya agad. Napagtanto ni Millie na lubhang nalulungkot lang si Witch Fury dahil naiwan siyang nag-iisa sa nagdaang mga taon. Tinawag ni Millie ang maliit na tuta na nakikipaglaro sa mga tumatalbog na candy. Pangako, magiging matalik na kaibigan ko ang asong ito. Salamat, kaibigan. Kaya kasama ang bagong ampon na aso, ibinalik niya sa pagiging tao ang lahat ng nagtatalbogang candy sa kalye. Pinangalanan niya ang kanyang aso na Candy. Simula noon, tuwing Halloween, lumalabas sa kalye si Fury para magpakain ng mga hayop tulad ni Millie. At hindi siya kailanman iniwang nag-iisa ng kanyang aso na si Candy. Dumating na ang araw, ang anak na babae ni Haring Poseidon at ang tao. Magpapadala ako ng kulog at bagyo at kidlat, mga alon upang itumba ang barko at ilubog ang prinsipe. Lumangoy siya sa mga labi ng lumulubog na barko hanggang sa pinakailalim ng dagat. Nakita niya ang plauta ng prinsipe at kinuha niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang prinsipe, kinuha niya ang kamay nito at lumangoy ng mabilis patungo sa kalupaan. Gising! Pakiusap! Gumising ka! Unti-unting bumalik ang diwa ng prinsipe. Di niya akalain na nabuhay siya. Buhay ka! At makakakita ng isang magandang sirena sa tabi niya. Nakarinig si Arya ng tahol ng aso at napagtanto niya na muli niyang iniwan ang kaharian ng kanyang ama upang hanapin ang masamang mangkukulam na si Vega. Ang dalawang ulong ahas na gwardya ni Vega ay nagbabantay sa palasyo ng mangkukulam nang makita nito ang paparating na munting sirena. Vega, ang anak na babae ng hari ay nasa labas. Oras na para maghiganti ka sa hari. Alam kong mangyayari ito. Mayroon siyang mapangahas at rebeldeng puso. Papasukin mo siya. Medyo takot si Arya, ngunit nais talaga niyang makita ang prinsipe. Kaya lakas loob siyang hihingi ng tulong sa bruha. Maghahanda ako ng isang mahiwagang gamot upang ikaw ay maging isang tao. Makakapaglakad ka sa lupa, ngunit bilang kapalit, kukunin ko ang iyong magandang boses. Tandaan mo, ang bisa ng mahiwagang gamot na yan ay hanggang 3 araw lang, maliban kung mapapaibig mo ang prinsipe. Kung hindi, magbabalik ka sa pagiging sirena at hindi mo na maaalala ang iyong prinsipe o ang iyong ama kailanman. Na hindi man lang niya nakausap ang prinsipe. Alam ni Arya na mawawala na ang bisa ng mahika at mawawala na rin ang kanyang mga alaala. Iniisip ni Arya na imposible na mapaibig niya ang prinsipe dahil wala na ang kanyang boses. At dumating na ang 3 araw. Malungkot na malungkot si Arya. Ngunit sa sandaling yon, may isang di inaasahan ang nangyari. Ang kanyang mga kapatid na sirena ay lumabas sa dagat at pati na rin ang kanyang lola. Mahal kong apo, napunta kami upang iligtas ka at upang sirain ang masamang sumpa ng bruha. Pagkatapos ay tumaas ang tubig at mula sa higanting alon ay lumabas ang ama ni Arya, si Haring Poseidon. Arya, aking magandang anak, napunta ka sa mismong panganib na nais kong maprotektahan ka. Sinagip ko ang iyong tinig at sinilid ko sa kabibing ito. Sinira ko ang sumpa ng bruha upang maibalik sa iyo ang boses mo. Sana ay lagi mo kaming alalahanin. Itinuro ng hari ng dagat ang kanyang salapang sa kabibe na hawak ng lola. At nasira ang sumpa. Bumalik ang boses kay Arya. Ang boses ko! Salamat sa aking mahal na pamilya. Mahal na mahal ko kayo! Hindi! Sa kabilang banda, may isang mangkukulam na nagngangalang Aaron na nakatira sa isang buhanging bahay sa tigang na disyerto.
Kumakatok sa kanya ang mga tao upang magpakulam at bilang kapalit ay binibigay nila ang lahat ng mga gintong alahas nila. Sa araw na iyon ay gagawa siya ng gayuma nang biglang may pumasok na uwak. Nagtataka siya kung anong ginagawa ng uwak sa disyerto. Nanggugulo ang uwak at tinutuka ang ulo ni Aaron. Hoy, ibong makulit! Ano bang problema mo? Parang may gustong sabihin ng uwak kay Aaron sa panggugulo nito sa paligid. Galit na galit si Aaron na binato niya ng mga bote ang uwak. Naiiwasan naman ng uwak ang bawat isa at lalong hindi ito tumitigil. Kaya naghinala si Aaron na ito ay isang mahiwagang ibon. Kumuha siya ng isang cactus na hindi man lang nasaktan sa mga tinik. Nilagay ito sa kaldero at sa sandaling patakan niya ng kanyang espesyal na dilaw na gayuma, nagkulay itim ang pinakukuluan niya. Etir, andike, harambi, kuliyekera. Pagkabigkas ni Aaron ng mga salitang mahika, lumutang ang usok mula sa kaldero at pumunta sa uwak. Pinalapit ng usok ang uwak sa kaldero at humigop ito sa gayuma. Naglaho ang uwak sa isang iglap at lumitaw mula sa usok ang masamang si Jabbar. Ha? Yay! Sa wakas nasira ang sumpa! Yeah! Oo, salamat sa akin. Sabihin mo, sinong gumawa niyan sa'yo? At dapat ay bayaran mo ako. Hindi alam ni Jabbar kung ano ang sasabihin dahil wala siya ni isang sentimo sa kanyang bulsa. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking mangkukulam. Nagalit si Aaron at sumigaw. Mamili ka, ibibigay mo sa akin ang pera mo o babalik ka sa pagiging uwak. Nang itaas ni Aaron ang mga kamay upang isumpa siya, lumuhod si Jabbar sa harap niya at nagmakaawa. Wala na po akong pera, sir. Pero merong isang genie. Oo, isang genie. Magagawa niyang tuparin ang lahat ng iyong hiling. Sa kapangyarihan niya, pwede kang magkaroon ng maraming pera, alahas o kahit palasyo. Sinabi ni Jabbar kay Aaron ang lahat tungkol sa mahiwagang lampara ni Aladdin. Sa wakas ay nakumbinsi ang mangkukulam na si Aaron, kaya sabay silang pumunta sa palasyo ni Aladdin para makuha ang mahiwagang lampara. Samantala nang marating ni na Aaron at Jabbar ang palasyo, iniwasan nila ang dalawang bantay at tahimik na pumasok sa loob. Nakita nila agad ang nagniningning na lampara at nang nanakawin na ito ni Jabbar, dumating si Prinsesa Jasmine na may bitbit na mga sako. Natigilan si Jasmine nang makita si Jabbar at isang mangkukulam na nakaitim na kapa. Wala kang kwenta. Ako naman ang susuri. Bitiwan niyo yan! Kinuha ni Aaron ng lampara at hinimas ito. Inalog-alog. At nang walang nangyari ay galit na galit siya kay Jabbar. Kung niloloko mo ako, gagawin kitang isang kuhod. Sa pagkabigla ay naibulalas ni Jasmine na ang genie ay wala sa lampara. Nang marinig ni Jabbar na ang genie ay nakatakas, inagaw niya ang lampara at tumalon sa bintana. Lalong nagalit si Aaron na wala man lang siyang nakuha mula sa palasyo o kay Jabbar. Kaya nagmahika siya, lumikha siya ng isang mahiwagang orasa. Kumatabikam tekudi, ginta! Sa sandaling binigkas niya ang mga inkantasyon, natagpuan ni Jasmine ang sarili sa loob ng maliit na orasa. Oh, ano to? Anong ginawa mo sa akin? Sinabi ng mangkukulam na si Aaron na kung hindi nila dadalhin sa kanya ang genie sa loob ng ilang araw, makukulong siya sa orasang ito magpakailanman. Tapos ay naglaho. Hoy, kung sino mang nasa pintuan, umalis ka na. Hindi ako tumatanggap ng bisita. Ako ito, si Prinsipe Aladdin. Andito ako dahil may iaalok ako sa'yo na sa tingin ko ay magpapasaya sa'yo. Naging interesado si Aaron nang marinig ang boses ni Aladdin. Sige, pumasok ka. Tumupi ang lumilipad na carpet ni Aladdin at pumasok kasama niya.
Hindi maitago ni Aaron ang pagkamangha nang makita niya ang carpet. Ano ba yan? Hindi pa ako nakakakita ng ganyan sa buhay ko. Kung aalisin mo ang sumpa kay Jasmine, ang palasyo ko, pati ang mga kawal ko, ay pangakong mapapasa iyo. Gayunpaman, ang mata ni Aaron ay wala sa mga pangako ni Aladdin, kundi nasa carpet. Pumapayag ako, Aladdin. Iniligtas ko ang prinsesa pero sa isang kondisyon. Pinagmamasdan ni Jasmine ang mga nangyayari. Ang lumilipad na carpet ay magiging akin. Natakot ang carpet at nagtago sa likod ni Aladdin. Pero ang ipinangako ko sa iyo ay ang palasyo. Ang lumilipad na carpet ang gusto ko. Mag-isip ka, sasang-ayon ka ba o ang prinsesa mo ay makukulong sa oras sa magpakailanman? Nang hihinayang man, pumayag si Aladdin sa hiling ni Aaron. Napilitan tuloy ang carpet na lumapit sa mangkukulam at tahimik na lumapag. Kinuha ni Aaron ang orasa at ipinatong sa malaking bato. Kefana Fetrie, Ruye, Sakina! Sa sandaling sambitin niya ang mga salitang mahika, napuno ang buong bahay ng dilaw na liwanag. At nakalabas si Prinsesa Jasmine. Masayang niyakap ni Aladdin si Jasmine. Sabihin niyo sa akin, nasaan ang sikat na genie sa lampara? Sinabi ni na Aladdin at Jasmine na hindi nila alam kung nasaan ang genie. Sumakay si Aaron sa carpet, dala ang lampara at lumipad palayo. Sina Jasmine at Aladdin naman ay naligaw ng landas dahil sa bagyo at napunta sila sa harap ng isang misteryosong pinto. Bahagya nilang tinulak ang pinto at nakapasok sila. Genie, andito ka pala. Ano pang nangyari sa'yo? Unti-unti ako naglalaho dahil napawalay ako sa lampara ko ng matagal. Aladdin, alam mo, nais kong maging tao. Habang nag-iisip si Aladdin ng solusyon, narinig nila ang boses ni Aaron sa may pintuan ng kuweba. Bakit ayaw bumukas ng pintong ito? Nagmamadaling nagtago sila sa likod ng malaking bato. Mahiwagang nabuksan ni Aaron ang pinto at pumasok sa kuweba. Nararamdaman kong nandito ka, Genie. Tumingin si Aaron sa paligid. Nang hindi niya makita ang genie, kinuha niya ang baon na botelya at winisika ng mga dingding ng kuweba. Lumitaw ang mga asul na bakas ng genie sa lahat ng dako. Halika na, Genie. Lumabas ka na. Nandito na ngayon ang iyong bagong amo. At saka, ito rin ang lampara mo. Nang makita ng genie ang lampara, gusto niyang lumapit at pumasok dito kaagad, ngunit binalaan siya ni Aladdin. Teka, kung hindi natin siya mapapaalis, hindi ka magiging tao, Genie. Gagawin kanyang alipin magpakailanman. Kaya hinarap ng genie si Aaron sa kanyang huling natitirang lakas. Ayan ka pala. Magaling, Genie. Halika na. Pumasok ka na sa loob ng lampara mo. Pinitik ni genie ang kanyang daliri. At si Aaron ay nakulong sa isang kristal na kulungan. Ha? Ano to? Kahit gaano kalakas ang mahika na ginagawa ng mga kamay niya, hindi ito gumagana. Siguradong mahuhuli kita, Genie. Tapos ay katatakutan mo ako. Sabay-sabay silang lumabas ng kuweba.